Ang pinakasentro ng Kristyanismo, ang pinakasentro ng Biblia ay patungkol sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya, gaya po ng aking nasabi, the Song of Songs is a story of the young maiden who is fervently in love with her suitor. Ito po ay kasaysayan ng isang dalaga na buong nag-aalab po ang kanyang pag-ibig sa kanyang maliligaw. Kaya gaya po ng ating nasabi, ang awit ng mga awit na ito ay nagpapahayag sa pag-ibig ng isang mananampalataya sa ating Panginoon. Okay? At ito rin ay isang allegory, isang talinghaga ng relasyon ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang babaeng pakakasalan. At ito rin ay naglalarawan sa paglalakbay ng isang mananampalataya mula sa kanyang pagiging sanggol sa kanyang spiritual na buhay hanggang siya po'y makarating sa hustong gulang sa pananampalataya at pakikipagpisan sa ating Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang sinasabi ng awit na mga awit. Sana po by heart sa almost 5 Sundays na aking sinasabi ito, alam na natin kung anong ibig sabihin o kung ano pong dinidepict nito, anong nilalarawan nito ng Song of Songs. Okay? So sa verse 1, gaya ng ating nasabi, ang verse 1, ito po ang sukdulan, ito pong kahuli-hulian na tatanggapin ng dalaga sa kanyang sinisinta. At ano po yung sinasabi ng verse 1? Let him kiss me with the kisses of his mouth. At kanya ko ng mga halik ng kanyang bibig. Yun po ang pinakasukdulan, yun po ang pinakahuli-hulian na matatanggap ng dalagang ito. At alam natin, ano bang ibig sabihin yung ba'y literal? Hindi po, gaya ng ating nasabi, ang pagliligawan po ng dalawang ito ay larawan ng ating love story din sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya dito ang kanyang kaagad na nasigaw, na pagnasa ng kanyang puso ay yung halik na bibig ng kanyang kasintang ito na lalaki. Subalit tayo na mananampalataya, ang ibig po sabihin nito ay ano? This is a spiritual marriage in which God possesses the soul without interruption. Ito po isang spiritual na pakikipagpisan o pakikipag-isang dibdib kung saan po ang ating mga kaluluwa ay naangkin ng Diyos na wala pong tigil na. Ito po ay tuloy-tuloy. Ito po nais ng Diyos na marating niya sa ating panloob na mga espiritu kung saan nananahan ang Diyos in our inward spirit. Okay? We have our inward spirit where God dwells. Dito po nananahan ang ating Panginoon Diyos sa ating spirito. Kaya that is a spiritual marriage kung saan po ang ating kaluluwa. Ang kaluluwa natin ay binubuo po ng ating mga kaisipan, ang ating mga kalooban, your will, and your emotions. So kung lahat ng inyong emotions, kung ating mga kalooban, ang ating mga desisyon sa araw-araw, ay nakaayon na, okay? Ay naangkin na ang Diyos. Nasasabi natin in Christ, na nasasabi natin, Lord, not my will, but thine be done. At ang ating pong mga intellect, ang ating mga kaisipan, at ang ating pag-iisip ay nakatali na sa ating Panginoong Jesucristo, then we have reached the climax, the peak of our Christian life. Amen? Doon po naikasal tayo spiritual, ang ating kaluluwa sa ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat mo nakaunawa ay magsabi ng Amen. So it is a complete spiritual union, a real and permanent and lasting experience of God's nature. The kiss is the union of God's Spirit to your spirit. Okay? Pakikipagpisan ng Espiritu ng Diyos sa ating mga espiritu. So kung kayo po ay interesado sa paksang ito, nasa tape number 5 na po tayo at saka nasa verse 7 na po tayo. Okay? Sa tulong po ng Panginoon ay ating pong dinadissect ang awit nito. Okay? This book, at tayo po nagpasimula sa verse 1. Ngayon po ilulundag na tayo sa verse 7. We have tackled verses 1 to 6 already. Okay? So sinasabi po sa verse 7, if you have your Bible, please open them with me in the book or in the Song of Songs. Yan po ay nasa center ng ating mga Bible. Tingnan po ninyo sa verse 7. Sinasabi po dito ng dalaga sa kanya pong kasintahan lalaki ay ganito. Verse 7.
Tell me, you who my soul loves, where you feed your flock, where you rest at midday, for why shall I begin to wander after the flocks of your companions? Saysayin mo sa akin, ikaw na sinisinta ng aking kaluluwa. Kung saan mo pinapastulan ang iyong kawan at kung saan mo pinagpapahinga sa katanghaliang tapat. Sa akin ay ituro mo nang ako'y di maligaw. Ito po ang pagsamo ng dalagang ito sa kanyang kasintang lalaki. Okay? At napakaganda po ng kanyang ibinigay na titulo kay Kristo dito. Tingnan po natin, the titles he gives to Christ. O thou whom my soul loveth. Yan po ang pinahayag ng kanyang damdamin ng dalagang ito kay Kristo. Sana po ito rin ang sigaw ng ating mga puso. Nandiyan ba kayo? O thou whom my soul loveth. Ikaw na sinisinta ng aking kaluluwa. At take note, dito po walang alinlangan, ito po ang katangian ng lahat ng mga tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, na ang kanilang kaluluwa ay umiibig at sumisinta sa kanilang Panginoong Jesucristo. Yun po ang walang alinlangan na katangian ng sampusong sumisinta. O thou my soul loveth. Yan po sana ang ating maging sigaw ng ating mga kaluluwa. Ito po naging babahagi ng aking mga panalangin, na ikaw na sinisinta ng aking kaluluwa. Amen? Kasi po kapag kaluluwa, kasama na po dyan ang ating buong pagkatao. Kasi po ang ating pagsinta, makikita natin dito, which intimates both the sincerity and the strength of their love. Makikita mo dito ang sincerity po, kasi po yan na nawawala sa lahat ng pag-iibigan. Lalo na po ngayon mga henerasyon, hindi ba? In this generation, ang pag-ibig po, ang love na salita, 2.5 na lamang Hindi ba? I love this car, I love this, I love this. Para bang ganito lang ang relasyon ng mga magkakasintahan Hindi ba? 2.5. Bawat semester, bago ang kanilang nililigawan. So, alam po niyo, hindi ganito sa ating Panginoong Jesucristo. Meron pong sincerity at makikita mo dito ang lakas ng pag-ibig nila sa bautisa. So, they love Him with all their hearts. Yan pong hinahanap ng Panginoon sa atin. And those that do so may come to Him boldly and may humbly plead with Him. Yan po nais ng Panginoon. Kaya ito po yung magagawa natin sa Kanyang tulong. O thou whom my soul loveth. Ito po ang sigaw ng pobreng ikakasal na ito. Remember, ang dalagang ito ay is betrothed, no? Siya po ikakasal. Ngayon po, gaya ng ating napag-aralan sa verse 6, siya po ay naobligado na iwanan yung po matamis na panloob na gawain niya. At siya po ay naobligado na asikasuhin niya ang mga panlabas na mga bagay na ating masasabi na yung mga pinakamababang kalagayan. Hindi ba sa verse 6 sinasabi na ang kanyang sariling ubasan ay hindi niya naingatan, subalit siya pinilit ng mga kapatid ng kanyang mga ina. Sa verse 6, tignan po ninyo na gawin siyang tagapag-ingat ng ibang mga ubasan. Ang ubasan po dito ay patungkol po sa ating spirito. Ang ubasan dito na dapat nating alagaan, that we must tell and keep, ay yung pong where God dwells in our spirit. We must devote ourselves in the destruction of this interior passion. Yan po dapat nating asikasuhin. Dapat nating alagaan. Yung pong sarili nating ubasan, pero nangyari dahil sa pagpumilit ng kanyang mga kapatid, ano nangyari? Siya po ay nagbigay sa pagnasa nila, at yung sariling ubasan niya, ang sariling espiritu niya, kung saan nananang espiritu ng Diyos, ay kanyang napabayan. Kaya ang nangyari po, naging tagapag-alaga siya ng ibang ubasan. Alam niyo pong tagapag-alaga ng isang ubasan, sa panahon na yon, ito po'y gawain ng isang alipin. Mahirap, mabigat, at kaya-iya. Ito po naging kalagayan niya. Kaya siya nag-enjoy sa matamis na pakikipag-ulayaw niya, yung matamis na gawain niya, kung saan nananang ang Spirit ng Diyos.
Siya po ay naobligadong iwanan yon para harapin ang mga panlabas at mga banyagang mga bagay na hindi niya dating ginagawa. Kaya mga kaibigan, ito po ang una na dapat nating alagaan, ang ating sariling ubasan. Yan ang pinagkatiwala ng Diyos. Yan ang kanyang inutos na dapat nating gawin at alagaan. Nandiyan ba kayo? Kaya hindi po magtatagal. Siya po'y napuwersang iwanan yung panloob na pagre-retiro niya, panloob na pamamahinga niya. Dati-dati, nandito sa puso was to do the will of the Father. Noong ating Panginoong Kristo na siya pinasa lupa, ang kanya pong inumin, ang kanya pong pagkain, ay gawin ang kalooban ng Ama. Now, His food is to see His friends do His Father's will. Ito rin nice niya. Ang kanyang pagkain hanggang ngayon ay makita niya ang kanyang mga kaibigan ay gawin ang kalooban ng kanyang Ama. And His bride feeds upon Him. Okay na tayo kinakain natin mismo ang dugo o naman ng ating Panginoon, iniinom ang kanyang dugo. Meaning, ang ibig po sabihin nito ay ginagawa natin ang kalooban ng Ama. Hanggang ngayon ito ang pagkain niya. At sana ito aging pagkain natin sa araw-araw. Hindi lang po yatin pag kinakain natin, mga kain na kinakain natin para masustain ang katawan na ito. Pero sana ang pagkain ng Panginoon ay maging pagkain natin. Kaya sigaw ng dalaga, sabihin mo sa akin kung saan mo pinapastulan ng iyong kawan. Amen? Yan po dapat din ang sigaw ng ating mga kaluluwa. Nais niyang makakain na tunay na pagkain. Ang kinakain natin ngayon mamaya ilalabas natin. Pero yung tunay na pagkain, ang dugo ng Panginoon, ang laman ng Panginoon, ang ibig sabihin, ginagawa mo kalooban ng Panginoon, you learn obedience, that is the will of God in our lives. So in Him you find the most lovely and eternal perfection which causes you to love Him more. Kaya ito pong dahilan sa ating Panginoong Kristo mismo na ating sinisinta, siya po ang kaibig-ibig at sa Kanya masusubukan natin walang hanggang kaganapan. Kaya ito po nagiging dahilan na ang ating pag-ibig sa Kanya ay lumalago. Kami mga lalaki, marami kami mga kapintasan, mga kakulangan. Gayunpaman, sa ating Panginoong Kristo, sa Kanya, ating masasabi, siyang kabig-ibig. Siya ay walang hanggan, nandun ang kaganapan na hinahanap ng lahat ng kaluluwa. Kapag siya nakikita natin sa ganitong kalagayan at kalawalatian, lalo pong ang ating pag-ibig sa Kanya ay lumalago. Hindi ba? The more the shepherd reveals himself, kapag po ang pastol na ito, walang ibang ating Panginoong Kristo, ay pinapahayag ang Kanyang sarili sa atin, the more the flock seeks to love Him. Hindi ba? Kapag ipinahayag niya lalo araw-araw ang Kanyang sarili sa inyo, lalo natin ang Kanyang kawan, kayo at ako, ay natututunin natin at hanapin na lalo natin siyang ibigin sa araw-araw ng ating mga buhay. Kaya ito po nga aking napapansin, kaya hindi natin nalalaman ang lalim at lawak, okay, at taas ng pag-ibig ng Panginoon dahil hindi siya, araw-araw hindi natin siya nakakain, hindi siya nahayag sa ating mga espiritu. Kung hindi natin siya natitikman, ang nangyayari, hindi ba? Sa isang pagkain, kapag wala kang gana, hindi mo kakainin. Ganon din sa ating Panginoon. Ang nais niya araw-araw, nahayag siya para lalo natin siyang hanapin at hahanapin sa ating mga buhay. Hallelujah. Tell me, sabi niya, kung saan mo pinapakain ng kawan. So dito po, ipinapakita ng dalagang ito kung paano po kabuti ang pastol na ito sa kanyang mga tupa. Walang alinlangan na kanyang pinapakain ang kanyang mga tupa at binibigyan ng pahinga. Jesus Christ, Jesus Christ graciously provides repast and repose. Sinasabi po, for His sheep. Ang ibig sabihin, ang ating Panginoong Kristo, siya po nagbibigay ng pagkain. Siya nagpapakain at siya nagbibigay ng kapahingahan sa kanyang mga tupa. Hindi po sila nagugutom. Sila po ay mabuting
Pinapakain sila mabuti. Hindi po sila nakakala sa mga bundok. Sila po'y pinakakain na sama-sama. Pinakakain sila sa berdeng pastulan, sa oras na gayang tanghaling tapat, at dinadala sila ang kanyang mga tupa sa isang banay na tubig, at doon pinapahiga niya ang kanyang mga kawan sa isang malilim na kalagayan. Dito tayo dinadala ng Panginoon, mga kaibigan. It is God's people at noontime of outward troubles, inward conflicts. God has rest for them. Meron kapahinga ng Panginoon sa ating pong tanghaling tapat ng panlabas na kaguluhan natin, panloob na kaguluhan natin. Meron pong kapahinga ng Panginoon para sa atin, at tayo po ay kanyang pinapasan sa pamagitan ng kanyang bisig. Iyan pong pangako sa Isaiah 40 verse 11 sa kanyang mga kawan. Amen? Those whose souls love Jesus Christ earnestly desire to have communion with Him. Sila po na tunay na nagmamahal sa ating Panginoong Kristo. Buong pagnasa na sila po nais na magkaroon ng communion, pagkikipagpisan, pagkikipag-ulayaw, sa pamagitan po ng kanyang salita, in which He speaks to us. Hindi ba? Sa kanyang mga salita, siya po nangungusap sa atin. So, are you reading God's Word? Do you really love God? Alam niyo po, pag-ibig isang ingredient niyan sa isang lasting relationship, sa isang pakikipag-isang dibdib, kailangan po yung communication. Yan po sinasabi ko kapag ako'y nagkakasal. Isa sa mga sangka para magkaroon ng successful marriage, kailangan po yung communication. Meaning, paintulutan mo, Panginoon, mangusap sa iyo. Pinaintulutan ba natin mangusap ang Panginoon? Paano pamamaraan? Sa pamagitan po ng sa kanyang mga salita. He speaks to us through the Word. Amen? So, hindi lang ikaw ng salita. Kapag one way lang, malimit po away ang loob ng tahanan. Ganon din po sa ating espiritu. Amen? So take time to listen, and then by prayer in which we speak to Him. Sa pamagitan ng panalangin, tayo po ay naman ang nakikipag-usap sa Kanya. And then to share in the privileges of His flock. Tayo po ay makikipagsama o makikipagbagi sa pribileyo po ng Kanyang kawan, at ating pong matututunan ang kanyang pong pag-aalaga kung paano po niya inaalagaan ang kanyang iglesia. To provide convenient food and rest for it, how to take care of our own souls, which are our charge. Iyan po nais ng Panginoon. Pinagkatiwala sa ating mga sariling kaluluwa, at tuturuan niya tayo paano ingatan ito sa araw-araw po ng ating mga buhay. So sabi niya, tell me, sabi ng dalaga, kung saan mo pinapakain at saan mo pinapahinga sa tanghaling tapat ang iyong kawan. Para hindi ako maligaw. Ito sabi niya, ituro mo sa akin para hindi ako maligaw. Sabi po ng dalaga, ito po ay kanya sinabi, iniingi ng dalaga dahil po sa takot na ayaw po niyang maligaw. Listen carefully. Sana po ito rin ang ating magisigaw sa ating puso, sapagkat ayaw natin maligaw. Kaya ito po dapat nating bantayan, baka hindi na nating alam na tinatahak na natin mga pantaw, mga pamamaraan. Madalas po kasi ito kamalian ng kawan ng Panginoon. Sabi natin sa Panginoon, ituro tayo sa tamang daan sa Kanya. Baka hindi natin alam, tayo mismo naglilingkod sa Panginoon bawat sa atin, pantaong pamamaraan na taong daan na ang ating tinatahak, hindi na ang daan ng Panginoon. Nandiyan ba kayo? Baka ang nangyayari, pinapakita mo na tayo spiritual, subalit merong pagbabalat kayo. Okay? Natatakot din po ang dalagang ito o tayo din na ikaw ay maligaw at naglilingkod ka na pala dahil lamang sa pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito po malimit ang kamalian ng kawan ng ating Panginoon. It is common mistake of the flocks of God. Listen, sometimes people are guided by leaders who are not dead to the things of the world. Ito po nga kinapapansin. Sometimes people are guided by leaders who are not dead to the things of this world.
Sila po ay pinapatnubayan, tumitingin sa isang pinuno o sino man, pero ang pinunong ito hindi pa patay sa mga bagay sa sanglibutan, and who do not teach their followers to deny themselves and to be crucified and dead in everything in order to live to God alone, so that Christ might live in them. So nangyayari po, ito pong nangyayari. Hindi tinuturuan ka ng mga sumusunod sa kanila, tanggihan ka ng sarili, mapako sa krus, at mamatay sa lahat ng bagay para, mabuhay lamang sa Diyos at si Kristo ay mabuhay sa kanila. Kung ito ay hindi nila ituturo sapagkat hindi po sila patay sa mga bagay sa sanglibutan. There's so many leaders like this. So if you follow a human path, kapag tinatakbo natin ang pantaong daan nito, tayo po'y malili sa tunay na daan. Kaya po nangyayari ngayon, marami mga Kristiyano, masasabi natin, they're like frog Christians, grasshopper Christian, palundag-lundag. Okay? Nang iba't ibang mga tagapanguna nila, nais manguna sa kanila. Dito, and frequently change their beliefs. Madalas pinapalitan ka ng paniniwala hanggang hindi po sila nakakarating na anumang matatag sa kanilang pananampalataya. Marami pong ganito. Kaya po, ang ganito pong paglilibot ay dumarating dahil po sa kanilang kabiguan. Dahil po sa kanilang kabiguan, the failure to listen to the sweet and clear voice of Jesus Christ. Hindi po nila nadidinig ang matamis at klarong tinig ng Panginoon. Kaya po, lundag na lundag at walang solido at concrete at matibay na natatanim at nauubog sa kanilang mga puso. So listen, my brethren. Look to Him to give what He alone can give. Sa Kanya lang po tayo tumingin sapagkat Siya lang makapagbibigay nito. Only He can keep His flock from going astray. Tanging Siya lamang po, tanging Siya lamang ang makapag-iingat sa atin para ang Kanyang kawan ay hindi maligaw. Kaya sa Kanya kayo tumingin. Kaya hindi niyo po napapansin, sa Kanya lagi ang sentro ng ating mga pag-aaral, sapagkat Siya lamang makapag-iingat sa atin. Amen? Do not let yourself be stopped by human plans, no matter how religious. God alone can teach you to do His will, for He alone is God. For He alone is God. Kaya po sana wag po tayong mga bagay nito, ano pong mga plano ng tao, okay? Wag po tayong mapigilan nito. Gaano mang kareliyoso sa ating pananaw, tanging Diyos lamang po makapagtuturo sa atin kung paano gawin ang Kanyang kalooban. Siya lamang, for He alone is God. Iyan po sinasabi sa Psalm 143 verse 10, sinasabi, Ikaw ang aking Diyos, ako'y turuan ng aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y magiging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Iyan po sinasabi ng Panginoon. Are you there? Are you there? So God alone can teach you how to do His will. Listen, para po lalong maging maliwanag. Meron pong isang ama, isang araw, siya po'y nagluto ng various kinds of dishes, no? Na iba't ibang mga sari-saring ulam na inilatag niya sa kanyang mesa. Ang mga ulam na kanyang mga niluto, merong okay na masarap, pero merong masarap na mga masarap talaga kumpara sa ibang mga ulam na niluto niya. Kaya ang ginawa po ng amang ito po ay pinaghandaan niya sa kanyang mga anak. At isa po sa kanyang mga anak, dahil ito ay bata pa, nakaroon po siya ng interest sa isang ulam na nasa kanyang harapan na malapit sa kanya. At siya po ay nakiusap na mabuti na ibigay sa kanya yung gusto niyang ulam na sa kanyang harapan. So napagtanto po ng ama na yung pong napiling ulam ng batang ito, hindi po yung pinakamasarap sa mga pinakamasarap na ulam na kanyang niluto. Ito po napagtanto ng ama na kung ibibigay niya gusto niyang ulam,
para sa kanya na masarap, baka ang mangyari po sa bata ito'y tanggihan, okay, at magluto. Sapagkat doon nakaset yung kanyang mind na ibigay sa kanya yung ulam na nasa kanyang harapan. Pero yung ama alam niya, hindi yun ang pinakamasarap. Pero kung alam niya, kung hindi niya ibibigay yung pagkain na gusto niya, magutom, okay, at madi-discourage ang kanyang anak. So alam po ninyo, ang ama ay binigay reluctantly ang kailangan po ng batang ito. Na ibigay yung ulam na yun na kahit na alam niya hindi yun ang pinakamasarap. Ganito rin po ang ginawa ng Diyos sa bansang Israel. Na dinidinig niya ang kanilang panalangin na bigyan sila ng isang hari. Okay? Umihingi ng hari ang bansang Israel. It was not what He would have chosen for them. Actually po, hindi yun ang inihingi at ang Diyos ay yung talaga, hindi, ayaw niya yung para sa kanila yun. Sabagat nakikita niya, hindi nila kailangan ng bagay na yun. Subalit, nandoon nakatuon ang kanilang mga puso. Kaya sa umaga ito, nasabi ko ito mga kaibigan, sa oras na ito, ask the Word of God. Hilingin natin ang salita ng Diyos. Sino pong salita ng Diyos? Jesus. To bring you to the Father. Nadalhin kayo sa Ama. He, the Word, ang salita, is the way that leads to the Father. Siya ang salita, ang siyang magdadala sa atin sa Ama. In the bosom of the Father is where He rests at noon in all His glory. Doon tayo nais dalhin ng ating Panginoon. Tayo mamahinga sa kaloob-looban ng ating Amang Diyos. Sabagat doon mismo namamahinga sa tanghaling tapat sa buong kalwalatian ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kaloob-looban in the bosom of the Father. Amen? Kasi po marami tayong inihingi, pero hindi yung talaga ang gusto ng Diyos para sa atin. Marami na inianda ang Diyos, pero yung pinakamasarap, nandun po sa kaloob-looban ng Amang Diyos. Amen? Amen? Nandun ang tunay na kapahingahan sa tanghaling tapat ng ating mga buhay, sa kaloob-looban ng Ama. Sa doon na mamahinga ang Panginoon, doon na tayo nais dalhin. Siyang daan tungo sa Ama ang ating Panginoong Jesucristo. So, gaya po na inyo, nadidinig ninyo sa aking panalangin, desire to be lost in God with Jesus. Desire to be lost. Gaya na nga nasabi ko, ng isang ilog na kapag ito'y nakarating sa dagat, hindi mo na, hindi ba, mawawala na sa magiging maalat na din siya. Ganun ang nais ng Panginoon sa atin, na tayo mawala sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan po natin, Panginoon. Desire that, and I desire that. And there is where you will want to rest forever. In His bosom you will be perfectly safe. Sin cannot deceive you there, and He will keep you from wandering away. Doon po sa kaloob-looban ng Ama. Hallelujah! Doon po ganap na tayo ligtas. Doon sa kaloob-looban ng Ama, ang kasalanan hindi makakapasok. Amen? Doon tayo manahan. Doon tayo manahan. Ang ating puso ay may kasal at doon tayo mamahinga sa kaloob-looban in the bosom of the Father. Hindi po makakapasok ang kasalanan sapagat alam mo na puso ng Ama ay kabanang, katuwiran at liwanag. Walang dilim. Hallelujah. At tayo po iingatan niya na hindi po tayo maligaw. Praise God for that. So 10 more minutes. Maga po ang ating dismiss ngayon para mamaya meron ko tayong oras. Verse 8. Tignan po ninyo, sa verse 1 to verse 7, ang nagsasalita po ang dalaga. Ngayon naman, sa verse 8, ang nagsasalita naman ito, sumagot na po dito ang ating Panginoon. Okay? Ang kasintang lalaki po ang sasagot dito. If you do not know, sabi po ng kasintang lalaki, sabat hinihingi po ng dalaga, sabi niya, ituro mo sa akin kung saan mo pinapahinga, kung saan mo pinakakain ang iyong kawan para hindi ako maligaw. Ngayon sabi po ng kasintang lalaki, if you do not know, fairest among women, go out by the footsteps of the flock and feed your young goats beside the shepherd's tent. Kung hindi mo nalalaman, ikaw na pinakamaganda sa mga babae, tingnan po ninyo dito ang address
ng ating Panginoon sa dalagang ito. Sapagkat sa puntong ito, sa episode dito, sa kalagayan ng dalaga, nakukuha niya ang kagandahan mismo ng ating Panginoon. Hindi ba? Ipinasok na sa silid, siya ay nasunog na ang kanyang kutis sa pamagitan ng araw. Okay, sabi niya, I am black but I am comely. Ako'y itim, subat ako ay maganda. Pinag-usapan po natin yan. So dito sinasabi ng nakasintahan lalaki, ikaw na pinakamaganda sa mga babae. Yumaon kang sumusunod sa mga bakas ng kawan at pastulan mo ay yung mga batang mga kambing sa siping ng mga toldan ng mga pastor ko, sabi ng ating Panginoon. So dito po sumagot ang bridegroom sa kanyang bride at siya pinihanda na tanggapin ang isa pang biyaya. He gives a most important instruction. Nagbibigay po ang ating Panginoon dito ng napakahalagang na instruction sa bawat isa sa atin. If you do not know, sabi niya, kung hindi mo nalalaman, go forth. Sundan mo, yumaon ka sa mga bakas ng mga tupa. Sundan mo mga bakas ng mga tupa, sabi niya. Kung hindi mo nalalaman. Nandiyan mo kayo? So, ano pong ibig sabihin nito? Ang sinasuggest po dito, that you cannot know the one you love except you also come to know yourself as you really are. Okay? Hindi mo makikilala ang tunay mong iniibig hanggang hindi ka makarating na hindi mo makikilala kung sino ka talaga sa harapan ng Diyos. Marami po sa atin hindi natin nakikilala ang tunay nating mga sarili. Kaya bago makilala ang iyong Diyos, kailangan mo nang makilala mo ang iyong sarili. You may passionately seek to know your God. Okay? Buong pagnasa na nais mong makilala ang iyong Diyos. But listen, you must also see your nothingness next to His everything. Yan po dapat natin makita sa ating sarili. You must see your nothingness. Di ba? Seek to be nothing. At kailangan mo din makita your nothingness. Ang pagiging kawalan ng halaga mo. Ang pagiging kawalan mo. Kasunod sa pagiging lahat-lahat ng Diyos. Yan dapat muna natin makita bago natin makilala yung nais nating makilala. Amen? Makita muna makilala mo muna yung pagiging nothingness natin. Ang pagiging kawalan nating halaga. Sabag galing lang tayo sa alikabok. But how will you say this? Paano po natin makikita ito? Sa pamagitan po ng by the light needed to discover your nothingness exists only in seeing that God, seeing that all of God. Makikita lang natin po ang ating kawalan, nandun lamang po kapag nakita natin ang Diyos ang siya pong lahat. All of God. Kaya sabi ni Pablo, nothing good dwells in this flesh. Nothing. Sabi niya na walang mabuting nananaan sa laman na ito. Maging mabuti man ito ng nagagawa niya, wala pa rin. Nakikita natin ang lahat na mabuti ay nasa Diyos. Amen? Nandiyan ba kayo? Amen? Kaya sabi niya, He directs us, therefore sabi niya, go forth. Go forth, sabi niya, yumaon ka. Saan? From yourself, mula sa iyong sarili. How? Through letting go of yourself. Kailangan bitawan mo ang iyong sarili. Amen? Kaya hindi ba, nung ating pag-aaral, mamatay tayo sa ating mga sariling kalooban? Sinabi natin ng Panginoon sa atin, kahit na mismo mga pagpupuri ng mga tao, ay bantayan natin, baka pumasok ang kapalaluan sa atin. Hindi ba? Napakarami po. Hallelujah. Nothing. You need to see yourself and everyone else as nothing in the light of God. Nothing. 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 Kawalan ng halaga. Kawalan. Nothing. Now, nothing does not deserve praise, for it is nothing. Di ba? Ang walang halaga ba ay pinupuri? Hindi. It does not deserve praise. Sino bang karapat dapat purihan lamang? Who is everything? Jesus.
So if you hope to experience abiding union with God, you must be persuaded of your own nothingness in the light of God's all. Yan po dapat maikaya tayo doon. At maniwala na makita natin sa sariling kawalan natin at makita natin lahat sa liwanag na pagiging lahat ng Diyos. You must learn to come out of yourself with deep mistrust of your own abilities. Reserve everything you are for God alone. In this way, you will be prepared for lasting union with God. Learn to live your self-nature by continually giving up every selfish interest. Okay? The bridegroom prescribes this inward work for those who desire to know Him deeply. Hallelujah. Verse 9. I have compared you, my love, yun niyo po napakatamis na salita ng Panginoon, to my company of horsemen in Pharaoh's chariots. Aking tinulad ka, sabi ng ating Panginoon, o kasinatang lalaki sa kanyang sinisinta, sa isang kabayo sa mga karo ni Paron. Tignan po ninyo ang mga paglalarawan ng ating Panginoon sa dalagang ito. Itinulad kita sa isang kabayo sa mga karo ni Paron. So dito po, the bridegroom knows perfectly well that all the compliments he lavishes upon you, dito pa lang po ng kasintang lalaki, ang mga papuri po na kanya sobrang pinapurihan tayo, lalo pong pinalalalalim ang ating pagpatay sa ating sarili. He praises you so that you will love may grow. Okay, dito po nagpupuri po ang Diyos, nakikita niya kagandahan. Kaya di ba sa verse 6, ikaw kasing sabi niya, I am black but comely, but I am beautiful as the tent of Kedar, hindi ba? As the yung pong what do you call this? Yung tabing ni Solomon, the veil of Solomon. Ganun po kaganda. Pero dito mismo ang Panginoon sabi niya, itinulat kita. Itinulat kita. Katulad sa isang kabayo ni Paron. Tingnan niya po maglarawan ang ating Panginoon. Pero po ang kanyang mga papuring ito sa kanyang dalaga, lalong pinapatay tayo. Kesa tayo buhayin tayo, pinapatay tayo ng Panginoon sapagkat sa kanyang pagpupuri, lalo natin siyang naiibig araw-araw. Lumalaki yung pagsinta mo sa kanya. Amen? Imagine the God who created all things, pinupuri ka ng ganito, kay ganda mo, etc. Kaya nakikita mo, lalo kang nanliliit. Nakikita po ninyo ang sinasabi ng Panginoon, I have compared thee, he says, to a company of horses. Itinulad kita. That is, ang ibig sabihin po nito, it desires a course so swift and sure for you that you can only compare to a whole company of riders running toward him at full speed. Hindi ba? Ang mga kabayo po ni Paron kaya pinili yan mabibilis po yan. Kaya sabi niya, itinulad kita. Sapagkat ang pagnasa po ng Panginoon na tayo na may maging mabilis at tiyak, tayo po'y makarating, gaya po ng mga kabayo ni Paron sa kanyang karo, na tayo po'y makarating doon sa kanya at full speed. Amen? Full speed. Full speed ba ang inyong pag-antulin ninyo sa paglabis sa Panginoon? So it continues still in order to better conceal such great things while you are upon the earth. Kaya ito po mga bagay na ginagawa ng Panginoon. Ito'y tinatago niya sa mga mata ng maraming mga tao. Yun po ginagawa niya. I have made you externally as Pharaoh's chariot, sabi niya. Nakikita ng ibang mga tao, o nga, napakabilis mo. Okay? Nakikita ka, napakabilis mo. Pero disorderly ka, para bang lasing ka sa pagtakbo mo sa Panginoon. At paniwala ng iba sa iyong paghahanap, ang hinahanap mo dahil hindi maayos ang iyong pagtakbo, napakatulin mo. Akala ng maraming mga tao, ang hinahanap mo ay ang kasiyahan ng sanglibutan, the vanities of this world, ang mga iba't ibang mga Diyos ng Ehipto. At perhaps they will believe that you are eagerly seeking after your own selfish desire. Akala nila ito pa rin ang iyong pagtuloy ng iyong pagsunod sa Panginoon sapagkat hinahanap mo ang makasariling pagnasa because you are eager at haste. The truth is that you are running toward God and your race shall end in God alone. Yan po dapat. Huwag niyo pansinin ang mga sinasabi ng mga tao. Basta ang mahalaga para sa iyo, matulin
ang iyong pagtakbo tungo hindi sa pansarili at mga bagay na walang kabuluhan sa libutan, kundi tungo sa Kanya at sa Kanya lamang. Kahit anong sabihin, lasing ka, anong sinasabi, huwag mong pansinin. Kulto ka, sira-sira ka, tignan yung church niyo, mainit, ayaw namin dyan. Huwag mong pansinin. Ang malagang tuloy ng bilis ng pagtakbo mo tungo sa Kanya lamang. Hallelujah! God alone! And nothing shall stand in the way of your safe arrival. God will supply you with His strength and faithfulness. Pagkakalob ng Diyos sa Kanyang sariling kalakasan at sa Kanyang katapasan. Kaya ito, tignan yung paghahambing ng Panginoon sa atin. Katulad ng kabayo sa karo ni Paraon. Magaganda pero mabibilis. Ganyan ang bilis ng Panginoon na nais niya sa ating mga kaluluwa. Ginayon po ninyo, dito ang concentration ng Panginoon, dito sa loob. Kaya sabi ko sa isang manggagawa kagabi na dumalaw sa amin, kami po idadalaw sa isang kapatid natin, bigla dumating siya, sabi ko, sa huling paghiwalay namin, very busy siya, sa hanap buhay niya, sa eskwelahan niya, etc., etc. Sabi ko, huwag mong pabayaan yung dito mo. Yun ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Hayaan mo mangusap ang Panginoon, makipaglimbingan ka dito in your inward spirit. Amen? Doon mo hanapin kung paano mawasak yung internal passion mo. Hanggang ikaw mabilis na tumatakbo ka tungo sa Diyos lamang. Amen? Tayo mo lang ating manalangin. Hallelujah! Hallelujah! Hura boko sande! Palakpakan po natin, Panginoon. Let's all stand up. It's worthy, it's worthy. Let's all stand up. It's worthy to be praised. Lord, we don't seek the pleasures of this world. We don't seek the vanities of this world. The various gods of Egypt, Lord, we don't seek those, Lord. We run our course, Lord, very swift and safe, Lord, that we will arrive in you alone, in God alone. Hallelujah. At habang kami tumatakbo, Panginoon, you will provide strength and your faithfulness, Lord. You will be faithful to us, Lord. Maging tapat ka, Panginoon. Araw-araw naranasan namin yung katapatan. You will provide strength and wisdom and ability, Lord, every day as we go on, as we run very swiftly, Lord God, towards you. Hallelujah! Hallelujah! Jesus! Oh God! Ito sigaw ng aming kaluluwa. Sigaw ng aming kaluluwa. Ikaw, kaluluwa. Ikaw, Panginoon, sinisinta ng aming mga kaluluwa. Hallelujah! Jesus! You are worthy. You are worthy. Open your mouth and worship Him. Hallelujah! Hallelujah! Open your mouth. Open your mouth. Is here. Nais yung madinig ang iyong pag-ibig, ang laman ng iyong puso, ang iyong pagsinta. He wants to hear that love song. He wants to hear the cry of your soul. How much you love Him above anything else in this world. Declare it. Declare it. Shout it to Him. He's here. The one you love. The one that your soul loveth. The bridegroom is here in our midst. Cry to Him. Praise Him. Worship Him. Sambahin po natin siya. Hallelujah. 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 Ikaw ang sinisinta ng aking kaluluwa. Close your eyes, please. Close your eyes. He's walking in our midst. He's among our midst right now. Hallelujah. Cry out. Worship Him. Worship Him. Jesus. Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. We worship you with all our heart. We love you, Father God, in the name of Jesus. Mind, soul, and spirit. Worship Him. Worship Him. Worship Him. Open your mouth and worship Him. I love you, my God. I love you with all my heart. I prostrate my heart before you. Oh, my soul loveth. Oh, my soul loveth. Ikaw ang sisigla ng aking kaluluwa. Hallelujah. Hallelujah. Kiyaremos sande, kiyaremos sanda. Shande kiyarebo sande. Hallelujah. 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 I worship you. I worship you. I bless your name. I bless your name. You are worthy. You are worthy. Jesus, Jesus. Kiyaremos sande, kiyaremos sande. Shande kiyaremos sanda. Hallelujah. 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 You are worthy. You are worthy. You are worthy. Jesus. 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 Iyaremos sande. Shande kiyaremos sanda. Kayaremos sanda. Iyaremos sande. Hallelujah. Hallelujah. Melt our hearts with your love, O God. Melt our hearts. Remove this callous heart, Lord. Change our heart right now in the name of Jesus. Change our hearts, Lord. Make us love you more. Make us love you more. Reveal yourself to us, shepherd of our soul. Shepherd of our soul, reveal yourself, reveal yourself, reveal yourself. More and more and more and more. Hallelujah. Hallelujah. Kiyaremos sande, kiyaremos sande. Kiyaremos sande. Kiyaremos sanda. Sande remos sande. Kiyaremos sanda. Hallelujah. Kiyaremos sande. Shande kiyaremos sanda. Worship Him. Open your mouth and worship Him. His word is worthy to be praised. He loves you. He loves you more than your mind comprehends. He loves you so much. And He has proven it. He has given you life. He has given you life. Hallelujah. 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 Worship Him. Worship Him. He's worthy. He's worthy. Hallelujah. Hallelujah. Karababosande kiyaremosanda. Worship Him.